pagpalain mo po ang iyong banal na salita. Biyayaan mo kami ng bukas ng kaisipan at kamalayan upang ang mga salita na amin pong maririnig at mapapakinggan, makapagbigay ito patuloy ng sigla, lakas na dumarating sa amin ng sandali na mga suliranin, mga kabiguan, mga karamdaman, mga kaguluhan. Tanging ang iyong mga salita ang tugon at sagot nito, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin. Sa ngalan mo, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Praise God. Purihin natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Magandang hapon po sa inyo, mga magulang at mga kapatid. Magandang hapon rin po. At tayo tutungo muna sa magandang balita ng ating Panginoon. Ay, sabi. At okay na po ba kayo? Kayo po ba'y nakahanda na? Saan tayo nakahanda? Pakikinig ng Para salita. tayo ay makarinig at makapakinig ng magandang balita ng ating Panginoon. Ito po sa ating pong tutunghayang magandang balita sa Ebanghelyo po ni San Lucas, Kabanata po 5, ang talata po 1
hanggang 11. Ang sabi po rito, ang pagtawag ni Hesus sa unang mga alagad. Minsan, nakatayo si Hesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipunpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naguhugas ng kanilang lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simon, may-ari nito, na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinaway nila ang kanilang mga kasamahan nasa ibang bangka upang patulong, at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang 2 bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Hesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilala siya ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Hesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalay ka na ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Hesus. Mga magulang at mga kapatid, ang magandang balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Praise God. Glory to God. Glory to Christ. Sige po, tayo po ay makakaupo na. At yung ebanghelyo po na ating pong binasa ay ito yung ebanghelyo sa darating na linggo kung kayo po ay magsisimba, kung saan man po kayong parokyang magsisimba. Kung kayo naman po ay dumadalo o nakikinig sa ating himpilang pinagpala sa araw din ng Sabado, ay ito rin po yung ebanghelyo natin na ating pong maririnig sa araw naman ng Sabado sa ating malakihang gawain. Kaya pag nagsimba kayo ng linggo, at ito ay maalaala ninyo, maraming kapahayagan si Lord na inilaan o nakahanda rin sa atin. Napakinggan niyo po ba yung ebanghelyo? Yes. Malinaw po ba para sa inyo yung narinig ninyo? Yes. Parang di yata malinaw. Amen. Ilan lang yung nakarinig. Anong masasabi ninyo, malinaw ba o malabo? Malinaw. Kung malabo, pwede naman natin ulitin ulit. Pero alam natin, kahit isang salita lang yung ating marinig o mapakinggan, yung nalalabo nating marahil, kaisipan o kalooban, ay bibigyan ng linaw, hindi lamang linaw, liwanag sa pamamagitan ng mga salita ni Jesus. Kaya dito sa ating pong ebanghelyo, ang sabi doon, si Lord sa kanyang pangangaral,
Ang sabi doon, pamagat pa lang, sabi doon, ang pagtawag ni Hesus sa kanyang mga unang alagad. Dito, sabi doon, yung unang niyang tinawag na mga alagad niya, isa na doon ang ating pong pagkakakilalan. Sino? Si Simon Pedro. Ang sabi doon, yung kanyang mga kasama, mga kasama, mga ngalakal. Mga ngalakal ba sila? Mangingisda. Mangingisda. Bilang mangingisda, anong napansin niyo doon? Walang huling. Sabi doon, magdamag silang nagpagod. Anong masasabi niyo po doon? Sabi doon, magdamag silang nagpagod. Pagod lang yung inabot nila. Sandali, hindi nyo maitatanong. Sino ho ba sila? Sino ho ba sila? Sila ay mga mangingisda. Hindi lamang sila mangingisda, kundi doon na sila tumanda sa pangingisda. Dahil yung kanilang pinagkakakitaan, pinagkakabuhayan sa kanilang pamilya ay pangingisda. Hindi lamang silang mangingisda, mga eksperto pa ang mangingisda. Bakit eksperto? Kasi yung mga talagang mga mangingisda, hindi yan pumapalaot na hindi umuuwing walang huli. Sa ibang mangingisda, yung iba, yung mga negosyante, nagde-deposit na sila ng pambaya doon sa mga mangingisda. Dahil lahat ng kanilang mahuli, bayad na. Kapatid. Kasi sabi nga natin, hindi sila pumapalaot na wala silang mahuling isda. Kasi alam nila ang hulihan din ng isda. Di ba? Kasi sila ay mga dalubhasang mangisda. Alam nila, galaw pa lang ng tubig, kapatid, alam nila kung mayroon silang isdang mahuhuli. At mapapansin natin ang sabi doon, magdamag silang nagpagod, pero wala silang nahuli. Sa palagay ninyo, anong mararamdaman kaya din nila? Di ba? Frustrated sila, bigo sila sa buong magdamag. Bigo sila. Pwede po bang magtanong? Sino po dito yung nakararanas ng kabiguan sa buhay? Wala. Wala nang gagawin si Lord sa atin. Hindi man tayo magtaas ng kamay, lahat tayo dumadaan dyan. Mga kapatid. Kasi sabi nga, di ba, ang buhay ng tao, habang tayo nasa mundo, ay parang, sabi nila, parang roller coaster. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Mga kapatid, ang tanong, paano natin mapaglalabanan o mapagtatagumpayan ang mga kabiguan na dumaraan sa buhay natin? Bakit ito nangyayari sa atin? Magpasalamat tayo. Sabihin mo, sister, brother, magpasalamat ka. Dumaan man. Ang kabiguan. Pag sinabing dumaan, dumaraan nga lamang yan. Kailangan padaanin lamang natin, huwag, sabi nila, huwag patambayin. Tatambayan. Kasi sabi nga natin po ng lingkod, parang bisita yan. Kapag ina-appreciate natin, mas dinadamdam natin, mga kapatid,
darating ang pagkakataon na hindi tayo mapagkatulog kahit air condition yung kwarto natin o tahanan natin. Alamin natin, at kaya nasabi natin magpasalamat tayo dahil kasama tayo din sa kanyang mga alagad, sa kanilang prostration, minamahal, naroon ang tawag ng Panginoon sa kanila. Yan ang kagandahan. Ang bawat isa sa atin, iba't ibang pamamaraan, ang mga pagtawag sa bawat isa sa atin ng Panginoon. Marahil, ang iba sa atin nabigo sa pag-ibig, ikakasal na, naon siya pa. Yung iba naman, nagsumpaan sa hirap at ginhawa, humiwalay, at sumama sa iba. Mga kapatid, ang iba naman sa atin, yung mga marahil yung mga inaasahan natin na makakatulong sa atin, marahil yung iba sa atin, hindi nangyari yung kanilang mga pangarap sa buhay. Mga kapatid, habang buhay, sabi nga, hindi namamatay o hindi natin dapat patayin yung ating mga pangarap sa buhay. Salamat po sa ilang sumasagot. Amen. Kaya dito mapapansin natin sa ating ebanghelyo, kung ibig natin na mapagtagumpayan natin yung mga kabiguan na ating nararanasan, dapat pa rin unang-una magpasalamat tayo sa Panginoon dahil tayo sa ating mga kabiguan, hindi tayo iniwan o iniiwanan ni Yahweh na tulad ng tao dahil si Lord hindi siya nang iiwan. Amen. Anong kailangan? Magpasalamat pa rin tayo dahil ito bago dumating sa atin o nangyari sa atin, tinawag tayo ng Diyos. Kaya siya nga ang may sabi, lumapit kayong mga napapagal at nabibigatan lubha. Sabihin mo nga sa katabi mo, sister, brother, ramdam ko yung nararamdaman mo. Yung nararamdaman mo. Di po ba? Mga kapatid, ramdam natin. Nararamdaman natin ng bawat isa sa atin, di ba? Yung iba, namingiti, patawa-tawa, pero hindi alam, meron siyang mga kabiguan na nararanasan. Nga lang, mga kapatid, marunong na siyang manimbang. Marunong na siyang manimbang. Anong salitang manimbang? Dati hindi tayo marunong manimbang. Dahil pinabibigat natin lalo yung mga kabiguan na ating nararamdaman. Yung iba nagkukulong sa kwarto, ayaw nang lumabas ng bahay. Mayroon yan isang sister, di ba? Ayaw sa kanyang patotoo. Hindi na siya lumalabas ng bahay dahil natatakot siya dahil sa mga pinagkautangan niya. Hindi na siya naaarawan dahil nananaig sa kanya ang takot. Subalit, salamat sa Panginoon. Mayroon siyang naririnig na tugtugan, sayawan. Malapit lang ang kanilang bahay sa simbahan. Pero, mga kapatid, sa kanyang malapit nga yung simbahan sa kanila, ayaw siyang makihalubilo, ayaw siyang lumabas. Pero, mga kapatid,
inabot pa rin siya ng tinig ni Jesus. Inabot pa rin siya ng tinig ni Jesus. Dahil sa kanyang tinig, nagbigay sa kanya ng kamalayan, ng kanyang kaisipan, ang kanyang kalooban, at nagkaroon siya ng lakas na makihalubilo doon sa mga tao at doon nakisama sa mga nagpupuri, sumasamba at sa ganitong gawain. Ang ganitong gawain po ba, malaking bagay po ba ito para sa atin? Yes, amen. Malaking bagay, mga kapatid. Kaya, kung titingnan natin, dito kung babalikan natin ang ating pong binasa na Ebanghelyo, inilalarawan din sa atin na mga kabiguan sa buhay marahil ginawa na natin ang lahat ng magagawa natin. Dumiskarte na tayo. Ginawa na natin dahil ang akala natin dahil sa ating lakas, talino o kakayahan, pero mga kapatid, sabi ni Lord, totoo, ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kung hindi natin siya isasama sa buhay natin. Isa rin patotoo, ng isang mag-ina, ang kanyang anak, sabi niya, Brad, yung anak ko, matalin yan. Matalin yan. Magandang company yung kanyang pinapasukan. Subalit, mga kapatid, hindi niya inaasahan ang kanilang company marahil nagkulap. Dinamdam niya hanggang nagkaroon ng depresyon sa kanyang sarili. Dinamdam niya, kinalaunan nagsasalita na siyang mag-isa kahit walang kausap. Mga kapatid, ito totoo, alam niyo, ang taong ito, siya ay lalaki. Alam niyo, sa panahon natin ngayon, ayon nga sa survey, mas tumataas daw ang bilang ang mga dumaranas ng depresyon, yung mga lalaki kaysa mga babae. Ayon sa kanilang pag-aaral. Bakit? Mga kapatid, anong dahilan? Ang dahilan dahil nakasandig sa kanyang kakayahan, lakas. Hindi naman po natin nila lahat. Pero ayon sa kanilang pag-aaral, mas tumataas ang bilang. Mga kapatid, tumaas man ang bilang na nagkakaroon ng depression, naway hindi tayo mapasama sa bilang, mapabilang tayo ng pangako ni Yahweh sa atin na hindi tayo pababayaan. Amen. Anong kailangan para ating maalpasan? Dapat pa rin tayong magpasalamat. Pangalawa, kung ibig natin mapagtagumpayan, ano bang mga kabiguan na ating nararanasan, walang iba, balik tayo sa salita ng Diyos. Balik tayo sa salita ng Diyos. Bakit? Sabi dito sa ating Ebanghelyo, pansinin natin sa pangangaral ni Jesus, paano kaya sa kanilang kapanahunan?
paano kaya sila nagkakarinigan? Si Jesus ang sabi doon, naroon sa dalampasigan. Di po ba? Sino sa atin nakaranas na pumunta sa dalampasigan o sa baybayin? Ano ang unang maririnig ninyo? Sounds ng alon. Hampas ng alon, alon o hangin. Mga kapatid, maingay. Pero sa panahon ni Jesus, sa kanyang pangangaral, ang sabi doon, dinaraksa siya ng maraming tao. Dinaraksa siya. Pinupuntahan siya. Kaya nga sabi doon, sa dami ng tao, para mapalayo siya ng kaunti, sabi doon, tinawag si Simon Pedro at yung kanyang bangka, na kanyang ipinahiran at doon umupo. Paano kaya sila nagkakaintindihan? Pero tandaan natin, hindi natin dapat questionin si Lord dahil siya nga ang mayroon kakayanan at kapangyarihan na magpaintindi at magpaunawa sa isip at kalooban ng tao. Bigyan natin ng magandang halimbawa. Naalala niyo po ba yung Ebanghelyo kahapon? Ibuti na lang, sabi niya. Nag-iisip. Tungkol kay Simeon. Anong reaksyon ni Simeon? Na isang lingkod ng Panginoon, ang sabi doon na lang siya tumanda sa paglilingkod at hinihintay niya ang katubusan niya ng bayang Israel dahil nangangailangan sila ng tulong at awa. Nahahango din sa kanilang katatayuan at kalalagayan dahil sila rin ay maraming karanasan o nararanasan mga kabiguan sa buhay. Sabi nga ni Father ayon sa kanyang sermon, yung dalawang lingkod ng Panginoon, yung pagitan ng bagong tipan at lumang tipan. Anong sabi ni Simeon? Sabi niya, Panginoon, tinawag na niyang Panginoon ang sanggol. Maliit pa lamang, sanggol pa lamang si Jesus nang dinala sa templo. Ang sabi niya, Panginoon, sabi niya, nagpapasalamat ako na bago man lang siya kunin o mamatay, makita niya ang pagliligtas niya o ang kaligtasan na ipinangako niya ng Panginoon sa kanyang bayang Israel. Anong gustong ipakita sa atin? Mga kapatid, ang sabi niya, siya ang pinakamapalad dahil naabutan niya kahit sanggol pa lamang si Jesus, makita lamang niya, sapat na ang kanyang paniniwala, pananampalataya na siya ay kandidato o kasama sa kaligtasan na pangako ng Panginoon. Sanggol pa lang nakita niya, ang sabi doon, ang kaligtasan. At yun ang ipinakita o pinahayag ng Panginoon sa kanya. Nangusap sa kanya ang Panginoong Diyos. Para kay Simeon, makita lamang niya, si Jesus sapat na. Kahit hindi pa narinig yung salita ni Jesus. Mga kapatid, ano namang dating nito sa atin? Tandaan din natin, hindi man natin nakita ng mukhaan si Jesus katulad kay Simeon. Sabi sa huling kabanata sa Ebanghelyo ni San Juan, hindi man anya ninyo nakita ang Panginoon pisikali, subalit sapat na sa inyong paniniwala, pananampalataya, ang tugon at sabot sa ating buhay.
Kasi para sa kanila, sabi nga ni Lord, para sa kanila, yun ay sapat na makita. Pero sabi din ni Lord, ang kanyang pagpapakita rin, inilalarawan dahil marami din sa kanya anyang naghahangad na makakita. Hindi lamang makakita, makarinig sa kanya. Pero anong sabi niya? Hindi sa kanila ipinakita, ipinarinig ang kabutihan, ang kapangyarihan ng Diyos, kundi yaon lamang. Yaon lamang mga naghahanap, nagmimithi sa paghahari ng Diyos. Kasama po ba tayo doon? Amen. Mapalad din tayo. Dahil hindi man natin siya nakita ng mukhaan. Mga kapatid, sapat na yung kanyang mga salita na naririnig natin o pinakikinggan natin. Ang tanong, kapag ka nakakapakinig po ba tayo ng salita ng Diyos? Nagbibigay ba ito sa atin ng lakas, pag-asa, o kawalang pag-asa? Pag-asa. Kasi marami pa rin. Yung iba, mula sa pagbukas ng himpilang pinagpala hanggang sa sign off, meron tumatawag sa radio, sabi niya, Brad, bakit ganun? Ako na may laging nakikinig. Nakikinig ako lagi ng sa himpilang pinagpala. Bakit? Puro ang tanong, bakit? Kasi, sabi niya, may gabi na hindi ako mapagkatulog. Kahit umiinom pa, bumibili pa siya ng gamot pampatulog. Mga kapatid, may himpilang pinagpala na nakikinig na sa ating pilang pinagpala, bumibili pa rin ng gamot pampatulog, pero hindi pa rin nakatulog. Anong mayroon? Napakahiwaga ng buhay. Yung ba yun? Kalooban ba ni Lord yun? Sabi natin, kasi minsan ang umiiral sa atin, ang nangibabaw sa atin, yung ating emosyon. Yung ating damdamin, yung ating isipan, hindi natin matanggap na nangyari ito sa atin. Nagtatanong tayo, bakit ako pa? Bakit hindi pa sa iba nangyari? Di ba? Kapatid, ako na may madasalin. Ako'y nakikinig naman. Pero, sabi natin kanina, dapat tayo marunong manimbang. Marunong, sabi nga, magdala ng problema. Hindi yung problema ng iba, pero problema pa rin natin. Kaya hindi naiibsan tayo ng problema. Pangalawa mga kapatid, ang kailangan, ang sabi doon, walang iba ang salita ng Diyos. Kaya si Simon Pedro, di ba? Sabi niya, Panginoon, magdamag po kaming nagpagod. Magdamag po kaming nagpagod. Alam nila, sandali, si Pedro, sabi niya, magdamag silang nagpagod. Tapos, sasabihin ni Jesus sa kanya, ihulog nyo ang inyong lambat. Abay, hindi sinabi ni Pedro. O sino ho ba si Jesus? Anong buhay mayroon si Jesus? Anong kalakaran ng buhay niya nang siya ay magkatawang tao dito sa lupa? Siya ba ay mangingisda? Siya ba ay mangingisda? Hello?
Nandiyan pa po ba kayo? Yes. Ha? Nauutusan yung ekspertong mangingisda sa unang pumalaot kayo. Ha? Anong pagkakaiba ng buhay nila? Ha? Si Pedro, dalubhasang mangingisda. Ha? Si Jesus, anong mayroong buhay niya? Ha? Bilang anak ng karpintero. Bilang siya rin ay karpintero dahil lumaki siya sa kanya mga magulang. Wala po. Ha? Mga kapatid. Ha? Pero tandaan natin, ha? Magkaiba man sila ng kanilang kalakaran o estado ng buhay. Si Kristo, kakaiba na mayroon siya. Ha? Dahil, ha? Sabi ng Panginoon sa kanyang Ama, ha? Sabi niya, ibinigay na ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Ha? Mga kapatid, ha? Ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan na kontrolado niya ang lahat ng bagay. Ang hindi magagawa ni Pedro, ha? Bilang eksperto, si Jesus, ginawa niya para maipakita niya ang kanyang pagmamahal. Pinawi ang pagiging prostrated ni Pedro, ang kanilang kabiguan sa kanilang buhay. Ha? Di ba, mga kapatid? Ha? Ang kailangan lamang katulad ng reaksyon ni Pedro, sabi niya, Guro, dahil sa sinabi mo, dahil sa iyong mga salita, mga kapatid, doon pala ang lunas. Wala nang iba pa. Ha? Doon ang tugon, ang sagot sa salita ni Jesus. Ang kailangan natin ay mabuhay tayo ng pagtitiwala sa kanyang mga salita. Kasi kapag sinabi ng Panginoon, mangyayari. Amen. Ha? Una, si Pedro, ha? Nagkaroon siya ng lakas ng loob. Ha? O hindi siya na nangatwiran. Ha? Hindi niya sinabi, abay po, Guro. Kaya nga, bagamat sinabi niya, magdamag po kaming magpagod, nagpagod. Iuutosan siya. Oh, sabi doon, di ba, araw na. Araw na. Sabi doon, naglilinis na sila ng lamak eh. Marahil umaga. O may araw. O, ano bang hulihan ng isda? O, araw ba o gabi? O, gabi. 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 Di ba? Oh, sandali. Di po ba kapag kabilugan ng buwan ayon sa mga ekspertong mga isda, mahina ang huli. Mahina ang huli. Pero pagka dilim, maraming huli. Pagka, di ba, sa mga namamalingke, alam na alam nila yan. Sabi nila, mahal ang isda kapag kabilugan ng buwan kasi kakaunti lang yung isda. Di ba? Ewan ko kung tama yung sinasabi ko. Tama po ba o mali? Tama. Kasi yan ang mga, sabi yung pagka kabuwan, bilog ang buwan, mahal ang isda. Bagamat, sa panahon natin, mahal ang mga bilihin. Pero, mga kapatid, kung yan ang ating pagtutuunan ng pansin, magtaasan man ang bilihin, kung yan ang pagtutuunan natin ng pansin, mawawala tayo sa focus. Mawawala tayo sa atensyon dahil ang iniisip natin
ang mga nagaganap at nangyayari sa ating bayan, sa ating bansa, o sa ating pamilya. Kaya nga, laging babala ni Lord, sabi niya, huwag ninyong ibuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Di po ba? Sabihin mo sa katabi mo, sister, Sister, brother, huwag mong labis, huwag mong labis. intindihin ang mga pangangailangan natin Pangangailangan sa natin. ating buhay. Sa ating buhay. Alam mo ba? Sabihin mo, alam mo ba? Alam mo ba? Ang katapat lang Ang katapat ka. ang problema natin Ang problema natin. sa buong maghapon Sa buong lang. maghapon lang. Diba? Kaya sabi, hindi ko sabi ito sabi ni Lord yan. Sa Ebanghelyo San Mateo, diba? Sabi niya, sabi niya, sapat na sa buong maghapon ang inyong mga suliranin. Saka na ninyo harapin. Hindi pa dumarating, pero problema natin. Kaya yung mga nakaraang taon, pero problema pa rin natin. Fast is fast. Pero ang kailangan, mga magulang at mga kapatid, si Pedro, ang sabi doon, dahil kanya sa sinabi mo, lumakas ang loob niya. Lumakas ang loob niya. Ang nagbalakas ng loob niya, walang iba, ang salita ng Jesus. Sabihin mo sa katabi mo, sister, Sister, brother, walang iba walang iba ang magpapalakas ang magpapalakas ng loob mo. ng loob mo. Hindi si kapitan, Hindi si Kapitan. hindi si mayor, Hindi si Mayor. hindi yung ayuda, yung magpapalakas ng ating loob. Walang iba ang salita ng Jesus. Amen. Salita niya. Wala na. Mga kapatid, kung pinanghinaan tayo, basta alam naman ni Lord yun alam niya. Sabi nga, maging si Haring David sa sulat niya sa aklat ng awit, sabi niya, kita niya ang mga nalulungkot. Wow. Patinaan niya ang mga nagdurusa. Amen. Inoon pa man, marami nang nalulungkot, marami nang dumaranas ng pagdurusa. Pero sabi niya, ako'y laging nakahandang tumulong sa kanila. Kita niyo mga kapatid? Kaya naroon, ayaw niya yung kanyang mga tinawag, katulad kay Pedro, na mabuhay sa kalungkutan, mabuhay sa kabiguan. Kaya pinalakas ang loob ni Pedro. Dahil sa sinabi niya, sabi mo, Lord, dahil sa sinabi mo, iuhulog ko ang aking labi. Sabi doon, mayroon pang gustong ipakita sa atin doon. Sabi doon, nang ipagamit niya yung kanyang bangka, ipinahiram kay Jesus. Mga kapatid, di ba, nang ipagamit, nang ipahiram, saka binigyan ng instruction, sige, pumalaot na kayo. Mga kapatid, tandaan natin, ang lahat ng bagay na mayroon tayo, ang lahat na mayroon tayo, anuman yan mayroon tayo, ay pahiram lamang ni Lord sa atin. Amen. Kapag ipahiram din natin ito kay Lord, hindi ibabalik sa atin na ganon-ganon lamang. Hindi magpapalugi si Lord sa atin. Mga kapatid, nang ipahiram ni Pedro ang kanyang bangka, ang kanyang kawalan,
ay napalitan ng higit pa sa kanilang inaasahan. Dito kung minsan tayo nag-aalangan. Oh? Dito tayo nag-aalinlangan. Oh? Ayaw nating magpagamit sa Kanya. Ayaw natin ipagamit yung ating kapirahan, lakas, talino kapag pinag-usapan ang tawag ng Diyos o larangan ng paglilingkod sa Kanya. Para tayong sa binatang mayaman. Di po ba? Oh? Akala niya'y kawalan na sa Kanya. Akala niya aagawan siya ng Panginoon, di ba? Sabi niya, nagpresenta pa siya, Guro, ano pa po ang dapat kong gawin para magkamit ng buhay? Dahil nasa Kanya na, pero meron pa siyang hinahanap na hindi kayang ibigay ng Kanyang ari-arian o kayamanan. Sabi ni Lord sa Kanya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo niya ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang iyong pinagbilhan pagkatapos bumalik ka. Dito naman, frustration din ang inabot niya. Nang marinig niya na yung kanyang kayamanan na naisip niya, naisip na yun ay pahiram lang sa kanya, akala niya aagawan siya. Doon siya nagkamali. Dito sa banal na kasulatan, lahat ng mga lumalapit sa Panginoon, siya lang ang umuwi na frustrated yung sarili niya. Dahil ang sabi doon, nang marinig niya ang sinabi ng Panginoon, imbes na magpapalakas sa Kanya, imbes na magbibigay sa Kanya ng tagumpay para sa Kanya, kabiguan. Mga kapatid, tandaan natin, si Lord, kapag tayo, yung Kanyang mga salita ay inaccept natin, tinanggap natin, palalakasin niya ang ating loob. Amen. At kapag lumakas ang ating loob, iyon ngayon ang mag-uudyok sa atin na mahirap man natin gawin, hindi pahirap sa atin. Ito'y maluwag, magaan na para sa atin na gagawin dahil tinutulungan tayo at tuturuan tayo ni Lord. Panghuli, anong nangyari? Ang sabi doon, nang maihulog na nila ang lambat, hindi damo, hindi yung ano tawag doon, kung sa madaling sabi, isda ang kanilang nahuli. Ang sabi doon, halos magkandasira ang kanilang lambat sa dami ng kanilang nahuli. Sa kanang buhay ni Pedro, kahit silang mga dalubhasang mangisda, sa kanang buhay siguro nila, doon lamang nila nasaksihan, naranasan na ganun huli. Kaya, anong gustong pakita doon? Nang si Pedro, nang magkalakas ng loob siya, nang tanggapin niya at ginawa niya ang pinagagawa ng Panginoon, na-realize niya ang kanyang sarili. Na wala siyang pwedeng ipagmalaki at ipagmayabang. Nasabi nga niya, lumayo kayo sa akin, Guro, bilang makasalanan. Di ba? Ganon din po ba ang nangyari sa buhay natin? Nang ma-realize natin, nang tinanggap natin ang salita ng Diyos, di ba? Tanggap natin sa sarili natin
na dumaan man tayo ng kabiguan, mga pagsubok, mga problema, tanggap mo at inaari mo ngayon si Lord bilang tulong, bilang pagkilala na ang lahat ng bagay ang hindi natin magagawa, ginawa ng Diyos sa atin. Narealize niya na siya pala'y makasalanan, na handang humingi ng tawad at magpatawad. Diba sa atin, alipin tayo ng sama ng loob, galit nang ma-realize mo, nang maramdaman mo ang patawad, ang pagtawad at pagmamahal ng Diyos, maluwag mo nang nahaharap na tanggapin ang mga nangyari sa buhay natin. At panghuli, tumayo po tayo. Sa dami ng kanilang nahuling isda, hindi nila sinarili. Nagtawag siya, ibinahagi nila. Kaya isang sister, diba, kanina, nagkakaroon siya ng encouragement na hindi lamang siya ang makarinig ng magandang balita. Yan ang hinahanap ni Lord sa atin. Sabi ni Lord kay Pedro, huwag kang nang matakot. Mula ngayon, hindi na isdaan niya ang huhulihin mo, kundi tao na. Tayo, hindi lamang tayo pumunta rito para umunlad ang ating kabuhayan, ikinabubuhay. Tayo'y pagalingin, pagpalay natin kabuhayan, mayroon tayong mithiin din sa bawat isa. Higit sa lahat ang ating pamilya ay maibahagi ang pagmamahal ni Lord sa atin. Kaya masasabi natin, kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon. Kapag dumaraan po ba tayo ng mga suliranin, problema, pagsubok, yan ba ang ating paniniwala na mabuti pa rin ng Diyos sa bawat isa sa atin? Sa kabila ng mga problema, kahirapan, ang kabutihan pa rin ni Lord ang nananaig sa atin. Ang kailangan lamang natin, aminin natin na tayo walang magagawa kung wala siya sa buhay. At anyayahan natin si Jesus na wala siyang ibang layunin kundi mapagpapalay mo, Panginoon. Yes, hallelujah. Sa lahat ng oras,
pag-uusapan, magandang balita, kalooban ng Panginoon kapag tagumpayan tayo sa mga kabiguan na ating nararanasan sa ating buhay, marinyan sa ating pamilya, sa ating mga anak o hanap buhay, kinabubuhay, ang ating mga pangarap sa buhay na ibibigay sa atin ng agam-agam na malabong mangyari sa atin. Mga kapatid, ang kailangan lamang, ikaw at ako ay tinawag ng Panginoon, hindi para maghari sa atin ang kabiguan, kundi pinapayagan lamang ang mga kabiguan nating naranasan para ipakita sa atin ang tagumpay, katulad ng pagtawag ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Kaya sabi ni Lord, tinawag din tayo. Sabi nga niya, Israel, tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin, sabi niya. Dahil mahal kita, ang iyong pangalan niya ay nakaukit sa aking palad. Pinakikita sa atin ang kamay ng Panginoon, ang kanyang kalingap, kanyang pagmamahal at pagmamalasakit. Sabihin natin sa Kanya, Panginoong Hesus, Panginoong Jesus, salamat po. salamat po. Tinawag mo pala ako, Tinawag mo pala hindi para hindi para mabuhay mabuhay sa kabiguan, sa kabiguan, sa kalungkutan, sa kalungkutan. bagamat ito'y Bagamat ito, aking naranasan. aking naranasan. Panginoon, Panginoon, nais mo pala akong nais mo pala ako mabuhay, mabuhay, buhayin, buhayin, at mabuhay at na mabuhay punong-puno ng ng punong-puno pag-asa, ng pag-asa, tagumpay tagumpay, mula sa mula sa kabiguan, kabiguan, tungo sa iyong pangako sa iyong pangako na tagumpay. na tagumpay. Patawarin mo ako Tawarin mo na ako kung minsan kung minsan nananaig pa rin sa akin nanay pa rin sa akin ang pag-aalinlangan, pag-aalinlangan, pagdududa pagdududa sa iyong kakayahan. sa iyong kakayahan. Pero ang totoo, Panginoon, Pero ang totoo, Panginoon, wala na po akong ibang malalapitan, wala na ba mapupuntahan, kundi ikaw lamang. kundi ikaw lamang. Habang ako'y Habang ako nakararanas nakakaranas ng kabiguan, ng kabiguan, kalungkutan, kalungkutan, hawakan mo po hawakan mo ang po aking buhay, ang aking buhay, lalong-lalo na rin lalong-lalo ang aking isipan aking isipan at kalooban kalooban, upang hindi ako hindi ako maagaw maagaw ng kasalanan, ng kasalanan, kabiguan, kabiguan, kundi kundi ang tagumpay. ang tagumpay. Panginoon, Panginoon, hinihiling ko po hihiling ko po ang iyong ang kabutihan, kabutihan, ang siyang ang siyang patuloy patuloy na kumilos na kumilos sa aking buhay, sa aking sa buhay, aking pamilya, sa aking sa pamilya, aking mga anak, sa aking mga at anak, kamag-anak, at kamag-anak, higit sa lahat, higit sa ang lahat, hanap buhay, pinagkakabuhayan, kalooban mo, kalooban mo, na kami iyong pagpalain, pagpalain, pasaganahin, Pasaganahin. hindi lamang para sa sarili namin, Hindi lamang para sa katulad ng kanyang mga alagad, mga alagad, kundi tinawag niya ang tinawag kanyang mga kasamahan kanyang mga para kasamahan, maipakita, para maibahagi ang tagumpay, ang kabutihan na gagawin mo rin Gagawin sa mo aming buhay. buhay. Sa pangalan ng pangalan Hesus, ni Jesus. ang lahat po magsabing, Amen. sabihin mo sa katabi mo, sister, Sister, brother, congratulations. congratulations. Sa kalungkutan, kabiguan, tinawag ka ni Yahweh para maging buhay na patotoo para sa kanyang kabiguan, sa kanyang kabutihan. Anong sagot? Amen! O, tas natin itong ating mga daladalahan, kapatid. At Panginoon, nagpapasalamat kami sa mga salita mo na patuloy nagbibigay sa amin ng lakas, pag-asa, upang sa araw-araw naming buhay, pamumuhay, mayroon kaming Diyos na mahihingan ng tulong at awa. Pagpalain mo rin po ang aming mga daladalahan, marahil ay bag, wallet, Biblia, langis, panyo, tubig, anumang maliliit na sangkap na bagay. Sa maliliit na ito, wala pong mahirap na bagay para sa iyo. Panginoon, pagpalain mo po ang gawain ito, ang gagawa, mga awit,
manunungtog, ang mga sumusuporta sa iyong gawain, pinashare man ang material, kalooban mo na pagpalain ang mga hanap buhay, pinabubuhay upang maging pagpapala rin kami sa iyong gawain at sa aming kapwa. Amen. Maraming salamat po higit sa lahat. Patuloy mo kaming balutin ng iyong kaniningan at kapangyarihan ng banal na dugo ng Panginoong Kristo na nag-alay ng buhay, ng kaligtasan para sa aming lahat. Habang kami naglalakbay sa mundong ibabaw na ito, hindi kami magalaw ng mga kasamaan. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan mo, Ama, Anak, Espiritu Santo. Salamat po at tumayo tayong taglay ang kabutihan lagi ni Yahweh sa ating buhay. Magandang hapon po sa inyo rin mga makulang. Palakpakan po natin si Yahweh El Shaddai at tinatawagan po namin sa unahan yung pong baguhan po, yung bago nating mga kapatid po na dumalo po ngayon. Kung maaari po, pakidala doon sa nag-akay po, pakidala po ninyo yung pong inyong inakay dito po sa harapan.